Hello! Okay, ang topic natin ngayon will be for DC circuits, circuits 1, which is all about nodal analysis. Okay, so dito na tayo ngayon sa methods of circuit analysis na mas madaling gamitin compared doon sa Kirchhoff's current and voltage law. Especially kapag meron tayong circuits with at least two independent or dependent sources. Kasi inefficient yung KVL tsaka KCL kapag palaging yun yung ginamit natin sa pag-solve ng circuit. Right? So simulan natin sa nodal analysis. Dalawa, didiscuss natin, nodal tsaka mesh. Pero magno-nodal analysis muna tayo. Yung nodal analysis, tinatawag din itong node voltage method. Okay? Kasi puro hahanapin natin dito is yung voltage sa nodes. Okay? Node voltage method. So, ano-ano ba yung mga steps when using nodal analysis? Okay, sulat muna natin yung mga steps. First, select a node as the reference node. Assign voltages V1, V2, until V sub n minus 1 to the n minus 1 remaining nodes. Okay. The voltages are referenced with respect to the reference node. Are referenced with respect to the reference node. Okay, step 2. Apply KCL to each of the n minus 1 non-reference nodes. Use Ohm's law to express each branch currents in terms of node voltages. And then, number 3, solve the resulting simultaneous equations to obtain the unknown node voltages. So ito lang naman yung steps na susundin natin when using nodal analysis. So first is select a node as the reference node. So yung reference node natin, usually, siya yung datum node, which is the ground. Okay? Lagi natin gagamiting reference node is the ground. So nasa zero potential siya. Okay? Zero potential.
Then, assign V1, V2, ... until V sub n minus 1 to the n minus 1 reference remaining nodes. So, halimbawa lang, meron akong circuit na ganito. Bigay tayo ng Okay. Halimbawa, meron tayong circuit. Yan. So, dito sa circuit natin, itong pinakababa, kung saan nagko-connect yung mga resistors, pati yung voltage source, isang node lang yan, di ba? So, that can act as the reference node. So, palagi yung ground, denoted by the symbol, ito, which is 0 volts yan kapag ground. Ground is 0 volts. Okay. Assign nyo palagi as the reference node. So, kung ilan yung node natin, kasama yung ground, minus 1, mag-a-assign kayo ng n-1 non-reference nodes. Okay? Halimbawa, ito, V1, V2, V3, and so on until yung pinaka-last Vn. Pero, yung total node voltages natin kasama yung reference nodes, n, di ba? N, hanggang n-1 ka lang. Okay? Bali pang Vn yung last, yung reference nodes. Okay? Kaya, ang bubuin nyo lang equation dito, n-1 equations. So, magiging n-1 unknowns until V sub n-1. Therefore, kailangan nyo mag-create ng n-1 equations. So, depende sa circuit kung ilan yung number ng nodes. The voltages are referenced with respect to the reference node. Ayun. Kasi 'di ba mas madaling mag-reference sa ground. Halimbawa, etong V2, with respect sa ground, makukuha mo agad yung voltage across this resistor, which is V2 agad. Kasi 0 yung reference niya. Okay? Next, apply KCL to each of the n-1 non-reference nodes. Use Ohm's law to express each branch currents in terms of node voltages. So, gagamitin natin dito yung natutunan nating KCL. Diba dalawa? KCL and KVL. Kapag nodal analysis, KCL. Kapag mesh analysis, KVL. Pero kapag nagkaroon tayo ng supernode, combined, gagamit din tayo ng KVL dun sa supernode. Likewise, pag nagkaroon tayo ng supermesh, gagamit tayo ng KCL dun sa supermesh. Pero pag pagbubuo tayo ng mga equations, kapag nodal analysis, KCL talaga ang gagamitin natin. Okay? So doon sa mga node voltages, magke-KCL tayo. Diba? Nagsasummation tayo ng current sa node. Current entering, summation of current entering is equal to the summation of current leaving. So maganda, napanood nyo na yung mga previous tutorials ko. Sa Circuits 1, link ko na lang sa descriptions yung playlist, tsaka yung mga past video tutorials. Para makasabay kayo ngayon dito sa lesson. Yung mga na-discuss natin, di ba? Yung KCL, KVL, yung simple series parallel, yung Y-delta networks, Ohm's law, ganun, etc. So, magagamit uli natin yan ngayon dito. Next. Dapat daw, kasi di ba pag nag-KCL tayo, ano yung equation natin in terms of current? Pero, kapag magno-nodal analysis,
kailangang i-convert natin yung mga branch currents na yon into voltage. Kasi nga, node voltages yung hahanapin natin, hindi naman current. Magagawa natin yon by applying Ohm's law. Okay, so tatandaan natin, dahil yung mga resistor ay passive, right? Passive sign convention, halimbawa, ito yung resistor, tapos ito yung assigned direction ng current, ay, ito yung resistance niya. So ito yung, let's say, V1, V2. So plus minus dapat, right? Passive sign convention. Dapat papasok palagi yung current sa positive. Kasi resistor is always a passive element. So ang formula is V higher sa positive minus V lower. Kung saan pumasok yung current natin doon sa terminals ng resistor, doon sa mga inassign na voltage, node voltages, dito, di ba? Pumasok siya sa V1, lalabas sa V2. Kasi positive potential si V1, negative potential si V2. So, V higher si V1 minus V lower si V2 over yung resistance. Ohm's law. Di ba ang Ohm's law, current is equal to voltage over resistance. Yung voltage across the resistor is the difference ng V higher minus V lower, or sa figure natin, since yung V higher is V1, we have V1 minus V lower, which is V2 over R. So dapat, kung saan pumasok yung current direction, that's the V higher, minus kung saan lumabas na node voltage yung current, that's the V lower. So palaging ganun. Yan, edi mako-convert na natin in terms of node voltages yung current. Next, solve the resulting simultaneous equations to obtain the unknown node voltages. So, di ba meron na tayong mabubuong n-1. n-1 simultaneous equation. Kailangan nating ma-solve yon simultaneously. So, ano-ano yung mga pwede nating gamitin method? Di ba alam naman na natin yung sa algebra part, kapag nagsasolve tayo ng systems of linear equations, in linear algebra, so pwede tayong gumamit ng substitution method and elimination, yung algebraic manipulation, di ba? Pwede rin tayong gumamit ng Cramer's rule. Cramer's rule yung using determinants. Pinakamadali, especially kapag napakarami nating system of equations, gamit tayo ng mga calculators or yung mga application software. Siyempre, calculator, especially kung naka 3 systems of equations and 3 unknowns tayo. Usually, yung mga Casio, yung 570ES, di ba? Cars, hanggang 3 equations in 3 unknowns. Pag meron kayong Canon matindi yon, hanggang 4 4 linear equations in 4 unknowns. So pwede nyo rin gamitin, di ba? Pero kapag napakadami na niyan, halimbawa 5 equations, at least 5, pwede na kayong gumamit ng mga software like MATLAB, ganon. Okay, para madali. So, papakita pa natin, siguro sa mga first few examples, papakita natin yung manual computation for the systems of equations, pero pwede naman nating i-input na lang sa Calcu. Kasi hindi naman na talaga lesson dito sa circuit yung pag-solve ng systems of equations. Ang pinaka-lesson sa circuit is yung concept ng mga circuit analysis. Okay? Sige, para ma-illustrate natin tong mga steps na to on how to solve circuits using nodal analysis, mag-solve tayo ng examples. Okay, solve the following problems. For problem number 1, calculate
the node voltages in the circuit Okay, eto. Madali lang to. Simple circuit lang siya. Calculate the node voltages in the circuit. So, ang mga node voltages natin, sige, identify lang natin yung mga nodes. 'Di ba? Yun yung point kung saan nagko-connect yung mga elements or branches. So, basta nakakita kayo ng mga elements, mga electrical elements, ito yung mga resistor tsaka current source, naturo ko naman na yan sa inyo, 'di ba, sa previous lessons natin, kino-consider yan as branch. So, lahat ng point kung saan nagko-connect yung mga branches, nodes yon. Halimbawa, si 2 ohm, si 4 ohm, tsaka si 5 amp current source, saan sila nag-connect? Dito sa node na yan. So, V1. Then, eto pa, nag-connect si 4 ohm, si 5 amp, si 6 amp, si 6 ohm, tsaka si 10 amp current source sa point na to. So, V2. Tapos, isa pa, nag-connect si 2 ohm, si 6 ohm, tsaka si 10 amp current source dito sa node. Node din to. Pero, anong sabi natin sa steps? Di ba yan yung ground? Kasi may symbol tayong ganito. Reference node yan. So, hindi natin yan i-consider or hindi natin hahanapin. Hindi tayo magke-KCL dyan. Kasi alam na agad natin yung value niyan. Ito yung reference node, which is the ground, equal to 0 volts. So, ilan lang yung node voltages? Dalawa. V1 tsaka V2. Okay, so tatlo yung total nodes. V1, V2 tsaka yung ground, pero i-disregard nyo ngayon yung reference node na ground, bale 3 minus 1, 2 na lang. So, 2 node voltages yung ating i-consider. Next, so after nating malaman yung mga node voltages, mag-KCL tayo. Ay hindi, ano pala muna? Kasi 'di ba magke-KCL tayo. Pwede tayong mag-assign arbitrarily ng direction ng mga resistors, current. Okay, pero yung mga dependent sources, current dependent sources, kung ano yung talagang direction nila, susundin nyo lang. Okay, kung itong 5 up papunta sa kaliwa, sundin. Kung itong 10 amp pataas, sundin nyo lang. Okay? Sige, mag-a-assign ako It doesn't matter kung anong i-assign yung direction. Walang mali dyan. Sa 2 amp, what if gusto ko pababa? Pangalanan ko yan as I1. Pero pwede ring pataas. Okay? Depende sa gusto nyo. Dito kay 4 ohm. 4 ohm. Sige, pakanan. Gusto ko pakanan. Pero pwede ring pakaliwa. Depende sa inyo. I sub 2. Si 6 ohm, pababa. I sub 3. So, bakit ba arbitrary? Kasi, kapag naman nag-negative yung value ng current, same magnitude lang yan. Pero, ibabaliktad nyo or opposite nyo yung kanyang direction dun sa inassume nyo once ang nakuha nyong magnitude ay negative. Okay, pero pag positive yung nakuha nyong magnitude, sabihin tama yung inassign yung direction. So again, walang problema sa pag-assign. Okay, walang mali kahit anong assign yung direction ng current,
tama yan. I mean, walang mali sa una, pero kapag nakuha nyo nga na yung sign ng current is negative, dapat baliktad dun sa inassign nyo. Pero kung positive, same dun sa inassign nyo talaga. Okay? Sige, nag-assign na tayo ng current. Magsa-summation of ano na tayo, currents, right? KCL na tayo sa dalawang node, V1, V2. KCL at node V1 muna tayo. Ano yung KCL? Summation of current entering is equal summation of current leaving. So dito tayo sa entering. Ano yung entering kay V1? Ito yung node V1. Si 5 amps. So papasok Papasok. So 5. Tapos yung dalawang leaving, si I1 tsaka si I2 na. 'Di ba? Papalabas dito sa V1 equals I1 plus I2. Pero ito i-convert natin, 'di ba sabi sa step, i-convert natin in terms of node voltages using Ohm's law. So kung gagamitin natin yung formula kanina, V higher minus V lower over the resistance, ano yung value ni I1? So ito yung inassign kong direction palabas sa V1. So pumasok siya sa V1, therefore, yun yung higher potential niya, V1, minus, saan siya lumabas? Dito sa node na yan, right? Which is the ground. 0 volt, right? Minus 0, divided by, ano yung resistance? 2. Okay. Or actually, kapag yung V1 nyo naman is naka-reference sa ground, yung node voltages nyo is naka-reference sa ground, kahit wag nyo nang isulat yung minus 0. Automatic that node voltage divided by the resistance na lang. Pero sige, pinakita ko muna dito. Plus, kay I2 naman, ano yung higher potential? Diba na una siyang pumasok kay V1, tapos lalabas kay V2. E di V1 minus V2 divided by, ano yung resistance? 4. So, simplifying nyo na lang yung equation. Simplifying, we will have 5 is equal to V1 over 2 plus, so pwede itong distribute nyo yung 1/4, V1 over 4 minus V2 over 4. Tapos pwede nyo i-combine tong 1/2 V1 plus 1/4 V1. So, bale 1/2 plus 1/4 times V1 minus V2 over 4. Yung 1/2 plus 1/4 ay 3/4, right? 3/4 V1 minus 1/4 V2. Okay, equation 1, or kung gusto nyo para walang denominator, alisin natin yung denominator na 4, multiply both sides by the LCD, which is 4. So 4 times 5, 20. Ito, cancel si 4. 3V1 minus cancel si 4, 1V2 or V2. Equation 1. So, ilan ba yung kailangan nating equation? Dalawa, kasi dalawa yung node voltages. So, saan naman tayo next mag-KCL? Tapos ka na kay V1, kay V2 naman. Okay? So, mag-KCL tayo at V2. Again, summation of current entering is equal to summation of current leaving. Sa entering, okay, wala tayong entering this time. Meron pala si I2, 'di ba? Papasok si I2 kay V2 eh. So may isa. I2 equals, so sa leaving, puro leaving na tong 5 amps, I3, papasok pa pala si 10 amps, sorry. Papasok pa pala si 10 amps, so i-add natin siya kay I2. Plus 10 equals, okay, papasok sila, 'di ba? Si I2 saka si 10. Tapos yung dalawang leaving, si 5 amps saka si I3. So add natin sa leaving 5 plus I3.
ko-convert uli natin itong mga current in terms of node voltages. So kay I2, alam na natin yung I2, di ba? V1 minus V2 over 4. So V1 minus V2 over 4 plus 10 equals 5 plus, so kay I3 naman, etong I3, V2, higher potential niya V2, minus lower potential the ground. E di V2 minus 0, V2 minus 0 over, ano yung resistance? 6. Okay, 6. So simplify lang natin. So 1/4 V1 minus 1/4 V2. Okay. Plus, transpose na natin. Sige, transpose ko tong 10. So 5 minus 10, ito ay V2 over 6 na lang. Right? Transpose natin si V2 over 6 sa kaliwa. Bale, 1/4 V1 minus 1/4 V2 plus V2 over 6 equals 5 minus 10, negative 5. Pwede nating i-combine tong V2. So, 1/4 V1, factor out ko yung dalawang negative. So, negative ng quantity 1/4 plus 1/6 V2 is equal to negative V5. Ano yung 1/4 plus 1/6? 6 times 1, 6 plus 4 times 6, 4 times 1, 4. 10 over 24 or 5/12, right? So, 1/4 V1 minus 5/12 V2 equals negative 5. Or kung gusto nyo, alisin nyo yung denominator, multiply both sides by the LCD, which is LCD ng 4 at 12, 12. So, 12 times 1/4, 3. 3V1. 12 times negative 5, 12 cancel si 12, negative 5V2 equals 12 times negative 5, negative 60. Yan, para wala lang denominator. Okay, tapos na tayo. Nakabuo na tayo ng dalawang equation. Ito si equation 1, copy. Ito si equation 2. Gawin ko muna tong, pwede siyang 3V1 minus V2 equals 20. Tapos sa equation 2, 3V1 minus 5V2 equals negative 60. So, kayo na bahala kung paano nyo isosolve yan. So, kapag manual computation, pwede tayong gumamit ng elimination, substitution method. Kung gusto nyo, Cramer's rule, or gamitan nyo na lang ng calcu. Sige, pakita lang muna natin yung pag-solve manually. Ito, madali lang to i-solve. Pareho yung coefficients ni V1, no? Subtract natin, 'di ba? Subtract natin equation 1 minus equation 2. Cancel agad si V1 diyan, right? So 3V1 minus 3V1 cancel. Negative V2 minus negative 5V2. So positive 5 minus V2, 5 minus 1, 4, right? Then 20 minus negative 60. Bale, 60 plus 20 na yan, 80. Divide both sides by 4. Ano si V2? V2 natin ay 20 volts. Okay? Ayan, solve na si V2. Paano naman si V1? So, pwede nyo na lang gamitin equation 1 or 2. Sige, from 1, plug in natin ngayon yung nakuhang V2. Diba yung 3V1 minus V2, which is 20 volts, equals 20. So, 3V1 equals, transpose si negative 20,
20 plus 20, 3V1 equals 40. Divide both sides by 3. V1 is 40 over 3 volts. Or approximately that's 40 over 3. 13.33 volts. Yan. Nasolve na natin yung voltages. Pero again, kung gusto nyo, para hindi na kayo mahirapan, kung kaya nyo naman to, kung kaya naman ng calculator nyo, yung system of equations, which is yes, dalawa lang eh, di ba? So sa calc natin, mode 5, 1. Kapag 2 equations in 2 unknowns. Input nyo lang yung coefficients. So 3, negative 1, tsaka 20. So 3 equal, negative 1 equal 20. Yun yung equation 1. Equation 2, yung mga coefficient 3, negative 5, negative 60. So 3 equal, negative 5, negative 60. Equal. Okay. 40 over 3 na sa agad niya. 40 over 3, yan yung V1, yung X. Equal 20 yung V2. Diba? Ngayon, check natin kung nagko-conform ba or tama ba yung inassign nating directions ng mga current. Halimbawa, dito kay I1, di ba si I1, that's just V1 over 2. Positive yung V1 natin, di ba? 20, hindi. V1 natin ay 40 over 3. So, 40 over 3 divided by 2. So, positive yan. 40 over 3 divided by 2. Okay, approximately 6.67 amps. Positive. Ibig sabihin, tama yung direction. Next, si I2. I2 is V1 minus V2 base sa inassign natin, right, na direction. V1 minus V2 over 4. So, ano si V1? V1 natin ay, yun nga ulit, no, si 40 over 3. 40 over 3 minus, si V2? 20. Okay? 20 divided by the resistance 4. Ito, magne-negative to. 40 over 3 minus 20 divided by 4. Negative 5/3. Approximately negative 1.67 amps. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kapag nag-negative yung value ng current, tama yung magnitude. Pero, instead na yung inassign yung direction na papapunta sa kanan, kabaliktaran. Dapat pala, ang tunay niyang direction is pakaliwa. So, sasabihin natin na yung I2 is 1.67 amps. Instead na pakanan, mali yun kasi negative na kuha natin. Pakaliwa yung direction niya. So, kahit mag-negative yung value ng current, okay lang. Same magnitude pa rin, pero mali lang yung opposite lang dun sa inassign yung direction. Si V2 kaya, ito si V2, positive yan kasi, si I3 is just V2 over, anong resistance? 6. Diba? Positive si V2 na 20. 20 over 6, right? So, 20 over 6, 10/3, are approximately 3.33. So, tama. Kasi positive yung nakuhang value. So, tama na pababa talaga siya.
Diba? Mas madali kapag nagno-nodal analysis. Unlike kapag isosolve nyo to using KCL. KCL, KVL, Kirchhoff's. Okay, sige. Next problem. Problem number 2. What if the circuit is ganito? So find V1, V2. Okay. So find V1 and V2. Ito, pag in-identify talaga natin yung mga node voltages, tatlo. 'Di ba? Yung connection ni 1 amp, ni 2 ohm, tsaka ni 6 ohm, ito. So node siya, V1. Yung next is connection ni 6 ohm, ni 7 ohm, tsaka ni 4 amp dito. So ano siya, node V2. Ano pa? Yung pangatlo, yung connection ng 1 amp, ng 2 ohm, ng 7 ohm, tsaka 4 ohm, dito sa node na yan. Which is yung ground. So, di-disregard natin yan. Yung ground is the reference node. 0 volts palagi. Sige. Mag-a-assign tayo ng direction. So, again, arbitrarily, kahit anong gusto nyo, it doesn't matter, walang mali dyan. Gusto ko kay 2 ohm pababa. Okay? Pangalanan ko as I1. Gusto ko kay 6 ohm papunta sa kaliwa ay sa kanan. Pangalanan ko as I2. Gusto ko kay 7 ohm pababa. Pangalanan ko as I3. So, dalawa yung ating node voltages. So, bubuo tayo ng dalawang KCL equation. So, summation of current. So, KCL at simulan natin kay V1. So, summation of current entering is equal to summation of current leaving. So, summation of current entering muna. Ang entering natin sa V1 ay si 1 amp lang, oh, 'di ba? Papasok kasi upward arrow, papasok siya sa V1. So 1, yung summation of current entering. Sa leaving, etong I1 tsaka si I2. Palabas sila sa V1 eh. Next, i-convert natin in terms of node voltages. So si I1, 'di ba, V1 higher potential minus lower potential ground 0, V1 minus 0 or V1 na lang over 2 resistance. Plus, so si I2 higher potential V1 minus lower potential V2 over 6. So V1 minus V2 over 6. Sige, simplify lang natin to. 1 is equal to V1 over 2. Distribute yung 1, 6, V1 over 6 minus V2 over 6. Pagsamahin nyo to, 1 half plus 1, 6 times V1 minus V2 over 6. So 1 half plus 1 sixth. Okay, that's 2/3. 6 plus 2, 8 over 12. 2/3. 2/3 V1 minus V2. Equation 1. Gusto nga alisin nyo yung denominator para walang denominator. Multiply both sides by the LCD, which is 6. Right? So, distribute. So, 6 times 1, 6. Tapos ito, 6 divided by 3. 2 times 2, 4. 4V1. Then 6 cancel. Minus V2.
or 4v1 minus v2 is equal to 6. Equation 1. Next, isa na lang. Mag-KCL tayo sa V2. KCL at node V2. Again, summation of current entering is equal to summation of current leaving. So sa entering, meron tayong I2. Siya yung papasok sa V2, di ba? Siya lang. Then the remaining, leaving na, equal to summation of current leaving si I3 plus si 4 amps. Okay, so I3 plus 4. Convert to node voltages. So alam na natin si I2, V1 minus V2 over 6, right? So V1 minus V2 over 6 equals si I3, V2, lower potential minus higher potential V2, minus lower potential 0, V2 minus 0, V2 lang, right? V2 na lang. So V2 over yung resistance 7 plus 4. So distribute nyo tong 6. So 16 V1 minus 16 V2. Transpose nyo tong V2. V2 over negative V2 over 7 na siya equals 4. Okay, and then pagsamahin natin etong dalawang V2. So factor out ko yung negative, then add yung 16 plus 17 times V2 equals 4. So 16 V1 minus aning 16 plus 17, 7 plus 6, 13 over 6 times 7, 42. 13 over 42 V2. Tapos, gusto nyo, alisin nyo yung denominator. Ang LCD ng 6 at 42 ay 42. Right? Multiply both sides. 42 divided by 6, cancel 7. So, 7V1 minus, dito sa V2, makakancel si 42. Magiging negative 13V2 na lang. And then, 42 times 4. 168. Okay, 168. So, this is our equation 2. Ayan. So, nakabuo na tayo ng dalawang equations in two unknowns. Sige, gather natin yung dalawa, pagsamahin. Equation 1, equation 2. Pwede nyo tong i-manual compute. Manual compute nyo, pwede tayong gumamit ng elimination method. Eliminate ko si V2. Bale, pwede kong i-multiply kasi dapat pareho sila ng coefficient or additive inverse. Pagparehuhin kong negative para i-minus ko. Okay? So, 13 times equation 1, then minus equation 2. Diba? So, multiply natin to lahat by 13. Magiging ilan yan? 13 times 4, 52. 52 V1, 13 times negative V2, negative 13 V2, 13 times 6, 78. Then, tsaka ko ima-minus sa equation 2. 7V1 minus 13V2 equals 168. Ang goal ko, kaya ko minus para ma-eliminate si V2. So, 52V1 minus 7V1, 45V1, right? Tapos makakancel na yan. Negative 13V2 minus negative 13V2, 0. Equals 78 minus 168. Ilan? 90, negative 90. And then, divide natin both sides by 45. Okay. So, cancel. V1 is negative 90 divided by 45, negative 2. Sakto. Yan. Nasolve na natin si V1. Si V2 na lang.
Pwede nyo nang gamitin either equation 1 or 2. Sige, gamitin natin from equation 1, yung original equation 1, which is 4v1 minus v2 equals 6. 4v1 minus v2 equals 6. Ang value ni v2, transpose dito si v2, transpose dito si 6, 4v1 minus 6 is v2. So, substitute nyo yung nakuhang v1. So, 4 times v1, which is yung nakuhang negative 2, minus 6 is equal to v2. Okay, so 4 times negative 2, negative 8 minus 6 equals v2, negative 14. Okay, yan. So, nakuha na natin yung node voltages. Pareho silang negative. V2 is negative 14 volts and V1 is negative 2 volts. Sige, check nyo sa CalQ. Check nyo sa CalQ para alam natin kung tama ba. Actually, kahit hindi nyo gawin to yung manual computation, kasi ang lesson talaga natin dito is hindi naman linear algebra, circuits. So, pwede na lang kayong gumamit ng CalQ. Pinapakita ko lang talaga yung manual computation. So, mode 5, 1. Kapag 2 equations in 2 unknowns. Input nyo lang yung mga coefficients. So, yung first equation 4, negative 1, tsaka 6. 4, negative 1, tsaka 6. Equation 2, 7, negative 13, 168. 7, negative 13, 168. Equal. Ayun, so tama. Therefore, yung x is negative 2, that corresponds to V1. Negative 2. Equal. Y, negative 14, that corresponds to V2. Okay, ngayon check nyo kung tama ba yung inassign nating mga direction. Kapag kinuha natin yung current, eto si V1, si I1. Si I1 is V1 over 2, right? Si V1 ay negative. Anong value ni V1? Negative 2. So, negative 2 divided by 2, negative 1. Ano ibig sabihin? Tama na, yung magnitude is 1 amp, pero dahil negative siya, mali. Mali yung inassign kong direction. Okay? It should be, pababa kasi initial na inassign ko, di ba? Pataas. So, 1 amp, upward. Okay? Next. Si I2 naman. Okay? Si I2. Si I2 ay V1 minus V2. Right? V1 minus V2 over 6 ohms. Yan. E di substitute natin yung nakuhang V1. Again, V1 is negative 2 minus V2 is negative 14 divided by 6. Sa ilan yan? That's negative 2 plus 14 over 6. So, 12 over 6 or 2 amps. Positive. E di, tama yung direction natin. Okay, so talagang papunta siya dyan. Papunta siya sa kanan. Okay. Ito namang si I3. I3 is just V2 over 7. Right? V2 over 7. And negative si V2. Si V2 ay negative 14. So, negative 14 over 7, negative 2 amps. So, negative siya, ibig sabihin, mali yung inassign natin. So, sabihin natin na 2 amps, pero sa same magnitude, pero hindi siya talaga pababa, pataas. Okay. Gets? Ayun na. So, kahit mali yung inassign yung initial direction ng current, okay lang yun.
kasi magre-reflect lang yan sa sign nung makukuha yung voltage, makukuha yung current. So pag negative, pabalik ka rin nyo lang dun sa initial yung inassign na arbitrary direction. Okay? Sige, next. Number 3. Okay, ito. Hanapin uli natin, ito yung mga node voltages, V1, V2, V3. So, find V1, V2, V3. Ayan, medyo mas marami na tayong node voltages. Ilan? 3. V1, V2, V3. Tapos again, ito yung reference node, si ground. Reference node. 0 potential. Okay. So, meron tayong dalawang sources. Isang independent, 3 amps. Anong tawag dito? Current dependent current source. Kasi, current source siya, may arrow eh. Diamond yung symbol sa dependent source. May arrow, kaya current. Dependent source. Pero, nakadepend siya sa Ix, which is yung flowing na current kay 2 ohm. Kaya, current dependent current source. Okay? Or current controlled current source. CCCS. So, dalawa yung sources natin. So, ganun uli, mag-assign tayo ng direction. 'Di ba? Kahit anong direction gusto nyo, Okay, 4 ohm, let's say, I1. Okay? Going to the right. Kay 2 ohm, eto, meron na tayong current kay 2 ohm, si Ix. 'Di ba? So, siya na yon. Siya na yung dadaloy na current kay 2 ohm. Huwag na nating pangalanan. Si 4 ohm, si 8 ohm, sige, 8 ohm muna tayo. Let's say, going to the right, I sub 2. Kay 4 ohm, let's say, downward, I sub 3. Again, arbitrary yan kahit anong gusto nyong direction, pwedeng baliktad nung sa akin. Okay? Yan. After nating ma-identify yung mga, after nating mag-set ng mga arbitrary directions ng mga currents, mag-KCL na tayo. So, KCL at simulan natin sa V1. So, summation of current entering is equal summation of current leaving. So, sa entering, ano-ano yung nag-enter sa V1? Si 3 amps lang, right? Siya lang yung pumapasok, pataas kasi siya. So, 3 equals summation of current leaving. Di si I1 tsaka si Ix. Diba? I1 plus Ix.
Okay, i-convert yung I1 tsaka IX in terms of node voltages. So si I1, ganito yung direction. So higher potential niya, si V1, minus lower potential papunta kay V3, right? So V1 minus V3 over 4, the resistance, right? Plus, yung IX naman, si IX, V1 higher potential minus V2 lower potential over the resistance 2. So V1 minus V2 over 2. So bale 1/4 V1 minus 1/4 V3 plus 1/2 V1 minus 1/2 V2. So pagsamahin natin yung ito, 1/4 plus 1/2 V1, then minus 1. Unahin ko tong V2 para sunod-sunod yung subscript, then minus 1/4 V3. So 1/4 plus 1/2, 3/4 ulit, right? 3/4 V1 minus 1/2 V2 minus 1/4 V3. Alisin natin yung denominator. Okay, ano yung ating LCD? 424, 4, right? Multiply both sides by 4. 4 times 3, 12. Ito, cancel si 4. 3V1 na lang. 4 divided by 2, 2. So, minus 2V2. Then dito, cancel si 4. Negative V3. Or, sige, unahan ko tong 3V1 minus 2V2 minus V3 equals 12. Equation 1. Ilan ang bubuing equation? 3. Kasi, tatlong node voltages, V1, V2, V3. So, tapos ka na kay V1, tapos na tayo kay V1, kay V2 naman. KCL at V2. Again, summation of current entering equals summation of current leaving. Entering muna tayo sa V2. Si IX. Si IX yung papasok, then lalabas na pareho si I2 tsaka si I3. So, IX lang yung entering, equals dalawang leaving si I2 tsaka si I3. Excuse me. So, alam na natin yung IX. Si IX ay V1 minus V2 over 2, right? So, V1 minus V2 over 2. Si I2 kaya, ano? So, V2, higher potential, minus lower potential, ground 0. V2 minus 0 or V2 na lang, over resistance 4. E di V2 over 4 plus, si I3 naman. Higher potential ni I3, pumasok kay V2. So, V2 minus lower potential, lumabas kay V3, minus V3, V2 minus V3 over the resistance 8. So, V2 minus V3 over 8. Sige, so distribute tong 1/2. So, 1/2 V1 minus 1/2 V2, 1/4 V2, distribute yung 1/8, 1/8 V2 minus 1/8 V3. Okay, transpose na lang natin lahat sa kaliwa. So, 1/2 V1 minus 1/2 V2 minus 1/4 V2 minus 1/8 V2 plus 1/8 V3 equals 0. So, sa 1/2 V1, walang mako-combine. Pero dito kay V2 ilan? 3. Para silang negative. Factor out yung negative, tapos bali 1/2 plus 1/4 plus 1/8 V2, then plus 1/8 V3. Okay, ano yung ano? Sige. 1/2 plus 1/4 plus 1. 7/8. So, 1/2 V1 minus 7/8 V2 plus 1/8 V3. Okay, or kung gusto nyo,
Alisin nyo yung denominator, LCD ng 2, 8 ay 8. So, 8 times 1 half, 4V1. Tapos cancel si 8, negative 7V2. Cancel si 8, plus V3. 8 times 0, 0. Ayan. Equation, ano na to? 2. Isa na lang. Sa node, ano naman? V3. Okay? KCL at node V3. KCL at V3. Summation of current entering equals summation of current leaving. Sa entering, meron tayong I1 tsaka I2. Papasok, di ba, silang dalawa sa node V3. So, I1 plus I2 equals leaving CCCS, yung current 2IX palabas kay V3. So, equals 2IX. Ano ulit si I1? Alam na natin si I1. Kanina, V1 minus V3 over 4. Right? V1 minus V3 over 4. Plus, si I2, alam na natin kanina rin, V2 minus V3 over 8. V2 minus V3 over 8 equals 2 times Ix. So, dapat i-represent nyo rin yung Ix in terms of node voltages. Ano yun? Alam na natin kanina si Ix. V1 minus V2 over 2. Right? V1 minus V2 over 2. So, distribute nyo lang to. So, 1/4 V1 minus 1/4 V3. Distribute yung 1/8 plus V2 over 8 minus V3 over 8 and then cancel to. Equals V1 minus V2. Okay, transpose na lang natin lahat. Ito, yung V1 minus V2 sa kaliwa. Bale, 1/4 V1 minus 1/4 V3 plus V2 over 8 minus V3 over 8 minus V1 na to, then plus V2 na yan, equal 0. Pagsamahin yung may similar terms, ito, si 1/4 V1 tsaka minus V1. So, 1/4 minus 1, V1. Kay V2 meron, ito, 1/8 tsaka 1. So, plus 1/8 plus 1, V2. Kay V3, ito, negative 1/4 tsaka negative 1/8. So, factor out yung negative. Bali, negative quantity 1/4 plus 1/8 times V3 equals 0. One-fourth minus 1, negative 3/4, right? 1/8 plus 1, 9/8 V2. Negative of 1/4 plus 1/8. 1/4 plus 1/8, that's 8 plus 4 over 32. 12 over 32, 3/8, lowest term, V3. Okay, or alisin natin yung denominator, LCD ng 488 ay 8. Okay, multiply both sides by 8. Bale, 8 divided by 4, 2 times negative 3, negative 6 V1. Tapos dito, cancel si 8, 9 V2. Cancel si 8, negative 3 V3 equals 0. Pwede pa nating pababain yung coefficient to. May GCF yung 6, 9, tsaka 3 na 3. Divide ko both sides by 3 para mas madaling mag-solve. So, negative 6 divided by 3, negative 2V1, 9 divided by 3, 3V2, negative 3 divided by 3, negative 1, or negative V3, equals 0 over 3, 0. Equation 3. Ayan na. So, pag sama-samahin na yung tatlong equations,
equation 1, equation 2, equation 3. Yan. So, kayo nang bahala kung paano yan isa-solve. Pakita pa ba natin or i-calculate na lang natin? Sige, try nating manual compute. Pero tatlo na kasi, no? Pwede nyo naman tong i-calculate, Okay. Sige, para lang may idea paano kapag paano mag-solve kapag 3 systems of equations. Madaling i-eliminate. Eliminate muna natin one variable at a time. Okay? 'Di ba? Negative V3, V3, negative V3. Eliminate natin si V3. Eliminate V3. Pwede nyong i-add 1 plus 2. Kasi additive inverse yung coefficient eh. Add. So 3V1 plus 4V1, 7V1. Negative 2V2 plus negative 7V2, negative 9V2. Tapos makakancel na to, negative V3 plus V3, 0. Equals 12 plus 0, 12. Equation 4. Tapos, eliminate naman si V3 kay 2 and 3. Additive inverse uli yung coefficient. Add natin 2 plus 3. Add natin tong equation 2 plus 3. So, 4 plus negative 2. Positive 2, V1. Negative 7 plus negative, positive 3, negative 4, V2. V3 plus negative V3 cancel, 0. 0 plus 0, 0. Equation 5. Eto, solve ko tong equation for V1 in terms of na lang, V2. Transpose si negative 4V2 sa kanan, bale magiging positive 4V2. Divide both sides by 2, cancel. V1 is 4 divided by 2, 2V2. Ito na lang yung equation 5. So, gagamitin ngayon natin yung equation 5 and 4 kasi pareho silang in terms of V1 and V2. Okay, substitute. Substitute 5 in 4. So, si V1, papalitan natin in terms of V2. So, 7 V1, that's equal to 2V2, minus 9V2 equals 12. 7 times 2V2, 14V2, minus 9V2 equals 12. 14 minus 9, 5V2 equals 12. So, divide both sides by 5, cancel. V2 is, yung 12 over 5 volts? 12 over 5, 2.4. So, pwede na nating masolve si V1. Kasi, from 5, V1 is 2 times V2. So, V1 is 2 times V2 from 5, which is, may value na tayo ng V2. 2.4 or 12 over 5. Bale 2 times V2, gamitin ko yung fraction, 12 over 5. So, 24 over 5 volts, or that's 4.8, 24 over 5. 4.8 volts. So, si na lang, si V3 na lang. So, balikan nyo yung equations 1 to 3. Pili tayo kahit dito. What if, ito na lang yung equation 3. From equation 3, bale, solving for V3, V3 is, transpose nyo lang sa kanan, negative 2V1 plus 3V2.
meron ka ng V1 tsaka V2. So, negative 2 times V1, which is, ilan yan? 24 over 5 plus 3V2, 12 over 5 equals V3. So, negative 2 times 24 over 5 plus 3 times 12 over 5. Negative 12 over 5. Negative 12 over 5 volts or negative 2.4 volts. So, nasolve na natin yung tatlong node voltages. Yan naman yung hinahanap sa problem, di ba? Find V1, V2, V3. Okay, sige, check natin pag dinirekta sa CalQ. Kasi naka 3 equations, 3 unknowns, kaya naman to ni Casio. So, mode 5, 2 naman, pag 3 equations, 3 unknowns. Again, yung mga coefficient sa first equation, 3, negative 2, negative 1, 12. 3, negative 2, negative 1, 12. Second equation, yung coefficients, 4, negative 7, positive 1, 0. 4, negative 7, positive 1, 0. Third equation, negative 2, positive 3, negative 1, 0. Negative 2, positive 3, negative 1, 0. Yan, equal. Tama ba? 24 over 5 si X, yan yung V1. Tama, 24 over 5 or 4.8. Equal uli si V2, yung Y. Tama ba? Yes, 12 over 5, 2.4. Tapos si V3 equal uli, ayan, negative 12 over 5. Tama, negative 2.4. So, basta hanggang 3 equations in 3 unknowns, kaya neto, mas okay yung canon kapag 4 equations in 4 unknowns, F789 SGA, kaya nun hanggang 4 equations, 4 unknowns. Ito, mode 5, 4. Diba? Hanggang 4. Kung may F789 SGA kayo, tapos binigyan kayo ng 4 loop, ng 4 node voltages, pwede nyong i-input na lang sa CalQ para madali. Kapag nakuha nyo na yung mga KCL equations, okay? Advantage yun ng may canon, F789 SGA. Hanggang 4 equations, 4 unknowns. Pero pag Casio, 3 equations, 3 unknowns. Gets ba? Gets? Sige, next. Problem number 4.
So, find tatlo ulit. V1, V2, V3. Okay. Assign tayo muna ng arbitrary direction ng mga current sa resistors. So, kay 3 ohm, let's say, going to the right, I1. Kay 2 ohm, let's say, eto, going to the right, I2. Tapos, etong 4 ohm, meron na siya yung IX. Si 6 ohm, let's say, downward, I3. Hanapin natin V1, V2, V3. So, ito yung ground ulit. Ground. Ito yung reference node. So, KCL at simulan natin kay V1, summation of current entering is summation of current leaving. Ano yung entering? Si 10 ohm at 10 amps, right? 10 leaving. Dalawa. Si I1 tsaka si I2. I1 plus I2. Transform into node voltage si I1, bale, higher potential V1 minus lower potential V2 over the resistance 3. So, V1 minus V2 over 3. Plus, si I2 naman, higher potential V1 minus lower potential V3 over 2. So, V1 minus V3 over resistance 2. V1 minus V3 over 2. Okay? Alisin natin yung denominator. Multiply ko both sides by the LCD 6. So, 6 times 10, 60. 6 divided by 3, 2. So, magiging 2 times V1 minus V2 plus 6 divided by 2, 3. So, magiging 3 times V1 minus V3. Distribute. So, 2V1 minus 2V2. Distribute plus 3V1 minus 3V3. So, pwedeng i-combine si 2V1 tsaka 3V1, 5V1. Tapos, copy si negative 2V2, copy si negative 3V3. Or, unahin natin tong 5V1 minus 2V2 minus 3V3 equals 16. Equation 1. Next, equation 2 tayo, KCL at V2. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Yung entering kay V2 ay si I1, tsaka si current controlled current source. Current source siya, controlled by the IX, yung current flowing by the sa 4 ohm resistor. So, dalawa yung entering. Si I1 tsaka si 4IX. I1 plus 4IX equals summation of current leaving si IX. Ito. IX. So, transpose ko tong IX. Pwedeng i-combine kasi, di ba? I1 plus 4IX minus IX is 0. So, I1 plus 4 minus 1, 3IX na lang. Tapos, saka nyo i-convert in terms of node voltages. So, si I1, alam na natin yung I1. Ano si I1 uli? V1 minus V2 over 3. Right? So, V1 minus V2 over 3 plus 3IX. Ano yung IX? Diba, that's V2, higher potential, minus lower potential 0, ground. So, V2 minus 0 or V2 na lang over the resistance 4. V2 over 4. Yun yung IX, right? V2 over 4. So, alisin natin yung denominator. Ang LCD ng 3 at 4 ay 12. 12 divided by 3, 4. So, 4 times the quantity V1 minus V2 plus 12 divided by 4.
3. May 3 ka pa dito, so 9. 3 times 3, 9 V2. 12 times 0, 0. Distribute the 4. 4V1 minus 4V2 plus 9V2 is 0. Bale, 4V1, then negative 4 plus 9 combined. 5V2 equals 0. Equation 2. Yan. So, isa na lang. Isang equation na lang. Mag-KCL tayo sa node V3. Okay, KCL at V3. So, summation of current entering is summation of current leaving. Ano yung entering dito kay V3? Si I2. Diba? Papasok si I2. Siya lang. So, si I2, siya lang yung entering. Tapos, yung dalawang leaving, si 4ix palabas, saka si I3. So, 4ix plus I3. So, si I2, convert na natin in terms of node voltages. Alam na natin si I2 kanina, V1 minus V3 over 2. So, V1 minus V3 over 2 equals 4ix. So, si ix kanina, V2 over 4, right? V2 over 4. Ito, ix is V2 over 4. Plus I3 naman, okay, higher potential, V3, minus lower potential, ground 0. So, V3 minus 0, V3, divided by the resistance 6, V3 over 6. Ito, cancel, oh. Bale, V1 minus V3 over 2 is equal to V2 plus V3 over 6. Alisin natin yung denominator. LCD ng 2 and 6 ay 6. Distribute. 6 divided by 2, 3. So, 3 times the quantity, V1 minus V3, equals 6 times V2, 6V2, plus, so dito cancel si 6, V3 na lang. Okay, distribute yung 3, 3V1 minus 3V3 equals, transpose natin, ito ay 6 minus 6V2 minus V3 equals 0. Ang pwedeng i-combine ay si 3V1 wala, copy lang. Si negative 6V2 wala, copy lang. Then, negative 3 minus 1, ito pwede. Negative 4V3 equals 0. Ayan, equation 3. So, pag sama-samahin na natin, tatlo lang kailangan nating equations kasi tatlo yung node voltages, V1, V2, V3. Equation 1, equation 2, and equation 3. So, tatlong equations in 3 unknowns, V1, V2, V3. So, again, pwede nyo na lang yung gamitan ng calcu. Gamitan nyo na lang yan ng calcu. Sige, pakita natin yung manual compute. Okay, mag-eliminate tayo one unknown at a time. Eliminate natin si V3. Ito, eliminate ko si V3. Tama, kasi pag na-eliminate si V3 dito, pwede na nating gamitin sa equation 2
in terms of V1, V2 na lang, right? So, ang gagawin ko, pwede kong i-4 times equation 1, gawin kong parehong coefficient. Negative 12, tsaka negative 12. Okay, then minus 3 times equation 3. Okay, so 4 times 5v1 minus 2v2 minus 3v3 equals 60. So 4 times 5, 20v1, 4 times negative 2, negative 8v2, 4 times negative 3, negative 12v3, 4 times 60, 240. Tapos itong equation 3, multiply ko by 3. So 3 times 3v1 minus 6v2 minus 4v3 equals 0. So 3 times 3, 9v1. 3 times negative 6, negative 18v2. 3 times negative 4, negative 12v3. 3 times 0, 0. Ayan, ang goal ko, pinagpareho ko yung coefficient. Yung coefficient ng v3, ginawa kong parehong negative 12, di ba? Para ima-minus na lang natin minus, makakancel si v3. Okay, 20 minus 9v1, 11v1, negative 8v2 minus negative 18, bale 18 minus 8 na lang, positive 10v2, then cancel na to. Negative 12v3 minus negative of negative 12v3, 0. 240 minus 240 minus 0, 240. Equation 4. Okay, ngayon, gagamitin ko yung equation 2, ito, kasi in terms of V1 and V2. Eliminate natin si V2. Okay, bale, pwede kong pagparehasin yung coefficient. So, 2 times equation 2, hindi, tama ba? Tama, 2 times equation 2 minus equation 4. So, itong equation 2, 2 times 4v1 plus 5v2 is 0. So, 8v1 plus 10v2 equals 2 times 0, 0. Then, tsaka ko ima-minus sa equation 4. 11v1 plus 10v2 equals 240. Makakancel na si v2. So, 8 minus 11, negative 3v1. 10 minus 10, 0, cancel. 0 minus 240, negative 240. Divide both sides by negative 3. V1 ay negative 240 divided by negative 3. Sakto to, 80 volts. Yan. So, pwede na nating ma-solve using equation 2, pwede nang ma-solve si V2. So, from 2 is 4V1 plus 5V2 equal 0. Substitute natin yung V1 na nakuha 80. 4 times 80 plus 5V2 is 0. So, 320 plus 5V2 is 0. Transpose si 320 sa kanan. 5V2 is negative 320. Divide both sides by 5. Negative 320 divided by 5. 64. Negative 64 volts. Okay. Then finally, balikan natin yung mga equations 1, 2, and 3. Pili tayong isa. Ito, equation 3 na lang.
plug in na natin yung V1 tsaka V2. So, 3V1, V1 na nakuha kanina 80, right? 80 minus 6, V2, negative 64, minus 4, V3 unknown. Yan yung hahanapin. Transpose natin si negative 4, V3 sa kanan, 4, V3, sa ilan to? Three times 80 minus 6 times negative 64, 624. Divide both sides by 4. Divide 4 daw. 156. Yan, nakuha na natin. So si V1, 80 volts. Si V2, negative 64 volts. Si V3, 156. Okay, gamitin natin yung CalQ para ma-check mode 5, 2. 3 equations, 3 unknowns. Yung coefficients sa equation 1, 5, negative 2, negative 3, 60. 5, negative 2, negative 3, 60. Equation 2, 4, 5. So wala kang V3. Ibig sabihin, 0. Lagyan nyo ng placeholder plus 0 times V3. Okay? 0, 0. So, 4, 5, 0, 0. Equation 3, 3, negative 6, negative 4, 0. Input 3, negative 6, negative 4, 0. Tapos equal. Okay, 80. Tama ba? O, tama. Ang X natin yan yung V1, 80 volts. Y natin yan yung V2, negative 64. Equal, yung Z natin yan yung V3, 156. Yon. So, nakasolve din tayo ng 4 problems, no? Siguro sa next natin, part 2 tayo nito. Lagyan natin ng mga voltage sources. Yan, yung possible, magkakaroon tayo dito ng supernode. Kasi yung mga given natin ay may mga current sources lang eh. Either dependent and independent current sources. Wala pa yung circuit na merong voltage source. Tapos using nodal analysis yung approach. Sige, sa next na lang yon. Next part, abangan nyo. Okay. So sige, follow kayo sa aking account para manonotify pag meron tayong next video tutorial. And subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. Okay, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin, tsaka yung mismong playlist ng Circuits 1 para meron kayong mapanood na video tutorials for the whole course starting from the basic lessons to the last lessons ng Circuits 1. Sige, so good luck sa studies. Sana mapasa nyo itong subject na to, Circuits 1. Kayang-kaya nyo yan. Aral lang mabuti. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye!